Yan. At ito ay nasa ano na tayo ngayon, sa second week, di ba? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, mga kapatid, ang usapin natin ngayon sa tauhid ng level 4, yung materialismong bagay. Materialismong bagay sa buhay ng tao. Ano ang ugnayan niya sa level 4 na ating pinag-uusapan patungkol sa tauhid? Una, hindi natin may pagkait, bro, dito sa buhay natin, dito sa mundo, na lahat ng mga nangyayari, lahat ng anong meron tayo, lahat ng mga nakikita natin sa paligid natin, mga material ng mga bagay. Nandiyan yung bahay, kotse, alahas, relo, mga pangangailangan natin. At minsan hindi natin pangangailangan. Yung material na bagay na nandyan lang, na pinapakinabangan natin. Ano yung stand ng Muslim patungkol dito? Paano niya ito gamitin para sa Allah? Ang buhay mo dito sa mundo bilang isang tao, bilang isang Muslim. Because we're talking about Islam, we're talking about the subject matter of Tawheed. And what is the relation or connection of our subject matter of Tawheed in regards to the material things around us. Diba? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. Ito yung mga biyaya ng Allah na ibinibigay niya sa naisin niya ng pagkaroonan o bigyan. Bro, meron ka na wala ako. Meron siya na wala ikaw. Mayroon yung mga yan na wala tayo. Di ba? Dito sa Saudi Arabia, pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ang yaman ng mga taong ito ay ang disyerto na kung isipin natin paano sila nabubuhay, pero lumabas ang langis. Lumabas na may mga ginto. Pinapakinabangan ng mga tao, maganda ang kanilang gobyerno, konti lang ang korupsyon, pero nakikita natin kung paano umuunlad at paano naging mayaman, paano naging disiplina, paano nagkaroon ng tagumpay ang kanilang pamumuhay. So, pagdating naman sa ibang mga lugar, halimbawa sa ating lugar, sa Pilipinas, meron tayo na wala din sila dito. Meron tayong doon mga gubat, meron tayong mga bundok, meron tayong mga mineral, meron nang lumalabas na daw na langis dyan sa mga bandang Palawan sa Mindanao. May mga ginto o ano man. Ang daming meron tayo. Pero ang tanong, ito kung ano yung meron tayo, paano, bakit tayo naiiwan? Bakit, anong nangyari? Huwag na natin pasukan yan kasi politika yan, di ba? Ang punto doon, yung mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa, iba-iba. Nakuha mo? Iba-iba ang lahat ng ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ngayon, bilang isang Muslim, paano natin ito gamitin? Paano natin ito isabuhay? Paano natin ito maging para maging may kabuluhan at maging ito ay biyaya sa atin na makuha natin na ang biyayang ito ay papunta, matamasa natin ang gantimpala sa araw ng pag-ukom. Kasi bro, hindi natin maiwasan na nandito tayo sa makamundong bagay, material na bagay. Ayaw at gusto mo nandyan ng mga yan. Paano mo ito gamitin sa ikalulugod ng Allah? Paano mo ito gamitin na mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malulugod siya sa ginagawa mo? O maging pagsamba ito. Kasi pwede itong gamitin sa kasalanan. Pwede itong gamitin
na hindi mo mapapakinabangan sa iyong libingan at sa araw ng paghukom. Pwede mong gamitin na kalulugdan ka ng Allah, pakikinabangan mo sa libingan mo at lalo na sa araw ng paghukom. So hindi natin may pagkaila ang buhay natin dito sa mundo nito ay gamitin natin ang mga makamundong bagay para sa akhirat. Pwede ba yun? Gamitin ang makamundong bagay na kung ano meron ka para sa akhirat. Palagay mo, paano yung gagamitin? Sige nga. Meron kang kaalaman, ipakalat mo sa social media. Napakinabangan din sa yung mabuti magawa mo. Mashallah. Papanood ng iba. Meron kang kaalaman at ito ay ibahagi mo sa social media para maraming makinabang at para maraming makaalam. O ito yung ginagawa natin ngayon. Kahit kutsyain ka na, tuloy-tuloy ka pa rin. Tulad ustad mo yung isang ustad mo si Ramar Habib. Oh, Kahit pati na siya, yung kanyang namatay na siya at napapakinabangan pa rin ang kanyang mga video. Di ba? Correct. Allah yarhamu. Subhanallah. isang pamutong bagay ito. Correct. Totoo yan. So, okay. Yan yung sa larangan sa dawa. Yung sa material na bagay na anong meron ka na pwede mong pakinabangan ito sa iyong libingan at lalo na sa araw ng paghukom. Kasi bro, minsan may mga tao na kung ano yung sila mayroon, hindi nila napapansin, napapakinabangan lang nila na makamundo lang. Hanggat ito ay yung iba sa kanila ay nagpasira sa kanila. Nagpalayo sa kanila sa Allah. Hindi masama na magkaroon ng magandang bahay, bro. Hindi masama na magkaroon ng maraming marangyang kotse. Hindi rin masama na ikaw ay hindi magkaroon ng yaman. Lahat tayo, karamihan naghahangad ng yaman. Although, ang masama, yung mga anong meron ka, hindi mo ginamit sa tama. Or hindi mo napakinabangan mo lang sa mundo, pero walang saysay sa iyong libingan at lalo na sa araw ng paghukom. Nakuha mo yun? Anong mga bagay, palagay mo, sa sarili mo na meron ka na pwede mo mapakinabangan sa araw ng paghukom? Pagsamba sa Allah. O syempre, pagsamba sa Allah, lahat tayo dito sa mundo. Nilika tayo dito may layunin para sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang hindi natin nalalaman minsan ay mayroon tayong mga makamundong bagay na paano ito gamitin para sa ikalulugod ng Allah. Naku mo yun, paano mo yun gagamitin sa ikalulugod ng Allah? Halimbawa sa buong pera, magkabigay ka ng pagpapagawa ng masjid, magagamit mo yun dito at saka sa kabilang buhay. Kahit nasa kabilang buhay ka na, meron pa din magsasamba sa masjid natin pinagawa ng bawa. Okay, very good. Halimbawa, nandun na, di ba? Pinagkaroonan ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan ka na. Tama? Ngayon, paano mo yun magagamit? Yung pera na yan. Sweldo mo. Di ba? Gamitin mo sa ikalulugod ng Allah. Sa anong paraan? Gumawa ka ng masjid kung kaya mo. Gumawa ka ng madrasa. Tumulong ka sa mga anak ng ulila, walang mga magulang. Tumulong ka sa mga nangangailangan. Yun yung sa pera. Di ba? Sa kapangyarihan. Gamitin mo ang kapangyarihan mo sa matuwid, na mabuti. Hindi yung sa maranaw na ipangarasin nga. So, kada to, gamitin mo siya sa lakas ng para kunin ang karapatan ng mga mahihina. At yung mga malalakas, yung lakas mo na ibinigay sa iyo ng Allah, tanggalin sila ng lakas dahil sa pang-aapi sa mga mahihirap. Di ba?
Pagdating sa influensya, yung influensya mo, gamitin mo sa ma-influensya mo ang mga tao na mahikayat sila sa paggawa ng kabutihan. Maigawa sila sa ano yung meron na pwedeng pakinabangan. Di ba? Bro, tignan mo ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, khairun nas anfa'ahum linnas. Tinanong si Propeta, anong pinakamainam, pinakamabuti sa mga tao? Sabi niya, ang pinakamainam na pinakamabuti sa tao ay ang tao na sila o siya ay pinapakinabangan ng karamihan na tao. Nagdudulot ng maraming kabutihan sa ginagawa niya. Nakuha mo yan, di ba? Very clear. Kaya minsan, hindi maiwasan, may mga ulama, halimbawa sa atin sa Pilipinas, may mga ulama na pumasok sila sa politika. Okay? Bakit sila pumasok? Dahil ang kanilang intention ay para tumulong sa maraming tao. Di ba? Meron nga akong nabasa na nasa senado na siya, senador na, pero gusto pa niyang pumunta sa pagka-vice presidente o po gusto pa niya maging presidente para lalo pa raw marami siya matulungan. Pero meron na siyang kapangyarihan, di ba? Kung mayor ka, gusto mo rin siguro maging gobernador dahil mas marami kang matutulungan. So, ganun din ang isang ulama, isang nangangaral, isang maalam sa Islam, kung bakit pumasok sa politika, ay dahil gusto pa niya na mas marami pa siyang matulungan. Dahil may pera na pwedeng marami siyang matulungan. May kapangyarihan, influensya, na pwede siyang magamit yun. Palagay mo. Tama ba yun? Para sa Allah yung kanyang ginagawa. Okay, nandun na, para sa Allah. Ang sabi niya, gagawin ko ito para sa Allah. Pero ang tanong, isa kang ulama na pumasok sa politika, tama, mali, pwede, hindi. Okay ba? Ustad, pagka halimbawa isang ulama, pumasok ka sa politika, parang papasok ka na ng pangharam. Baka papasok ka na ng haram siya. Oh, mashallah. Delikado yan. May mga nanonood sa atin ngayon. Pag ikaw ay isang ulama daw, pumasok ka sa politika, delikado. Papasok ka daw sa haram. Yan, bro. Bakit mo sabing papasok ka sa haram? Sabi yung mga siya sabi yung under the table eh. Nandyan na yung mga under the table na hindi mo maiwasan. Yung, siyempre, bilang isang gobernador, halimbawa. O di iwasan mo. Anong problema? O, bakit ka tumatawa? Iwasan mo. Bakit hindi pa pwede siyang iwasan? Kaya pwede naman kung ayaw, hindi ko pwede tanggapin yan, halimbawa. Kasi haram yan, halimbawa. Pwede mo iwasan sa stad. Oo, iwasan. Di ba? Pwede naman. Iwasan mo. Kung may magnanakaw, huwag ka magnakaw. Kung may magnangapi, huwag ka mangapi. Ang kasabihan nga nila, be honest even if others are not. Be good even if others are not good. Pwede sa kung gano'n, kung walang mangyayaring gano'n. Pero, ang totoo, ang hukom ng isang ulama na papasok sa politika, pwede. Walang problema. Hindi haram. Kaya bakit tayo nag-aaral sa Islam? Para yung haka-haka o alam natin na sabi mo baka haram, dito sa pag-aaral natin, natutok sa sarili. Ano yung totoo? Pwede pa. Nawawala yung mga yung mga pangambang. Oo, bro, bakit hindi pwede? Ngayon, bakit? Ang Islam ba hindi kompleto? Sige nga, Dito na eh. kompleto. So kung ang kompleto ng Islam, may politika, tama? May politika ng Islam. Hindi pwedeng sabihin mo na walang politika ng Islam. Bro, si Propeta Muhammad ay isang politician. Isa siyang namuno, isa siyang leader, isa siyang mujahid, isa siyang guro, isa siyang ama. May politika. Politika ng mga tao. Politika dahil siya ang naghari sa namuno, sa Medina. At siya ang naging leader ng mga Muslim. Kasi bro, kung
sasabihin mo na walang politika sa Islam. Sasabihin mo hindi kumpleto ang Islam. Ang Islam hindi katulad ng mga ibang relihiyon. Yung sinasabi nila, there is a separation. There is a theory from the constitution of our law in the Philippines. They call it, there is the so-called separation between the church and state. In Islam, no. There is no separation. The masjid, Islam, and the state, it's itself that Islam. We need Islam to be joined together, be together by the laws and by the society and by its people. Ibig sabihin, may tao, may pamayanan, may politika, may mamumuno, papasukan ng lahat. Hindi mo pwedeng sabihin na wala. Dahil pag sinabi mong wala, sasabihin mo, ang Islam pala ay hindi kompleto. Kaya, ang hukom ng isang alim, isang sheikh, isang ulama na pumasok sa politika ay pwede. Liban na lang sa kung sabi nga. Hindi siya haram. Nandun na tayo. Pwede siya, hindi siya alam. Pero, nagkakaroon ng haram o nagkakasala siya pag hindi niya ginampanan ang tamang paraan sa pagpasok sa politika. Kung nagnanakaw ang mga iba, huwag kang magnakaw. Kung hindi sila matuwid, huwag mo silang gawin. Dahil ang Islam, ipakita mo sa... Ito kasi ang layunin ng mga iba. Kung bakit sila pumasok sa politika, lalo na sa atin sa Pilipinas, para baguhin ang sistema na kung ano yung dati na korupsyon, kung ano yung dati na hindi na mabuti. Pero ang problema, hindi na kayanan. Ang problema, sila yung natalo. Kasi, totoo, marumi ang politika. Lalo na sa Pilipinas. Hindi mo maiwasan ang paligid mo. Ang mga nangyayari. Lagayan. Under the table. Lalo na pag pera pinag-usapan. Sabi ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, anong sinabi niya patungkol sa pera? Inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal. Katotohanan, ang lahat ng mga naunang mga propeta, sila ay may mga pagsubok. At ang pagsubok sa aking umma ay ang pera. Ano yan? Meeting na pala natin ngayon. Allahu Akbar. Sa oras na pala para mag-meeting, naputol tayo at nabitin tayo, wala tayong magawa. Pero inshallah, i-continue natin ito next meeting. Patungkol sa mga material na bagay na nandito sa mundo, paano natin gagamitin sa ikalulugod ng Allah. Tunayan natin yan sa susunod na banata. Jazakumullahu khairan.